Sa ating pong mga balitang pambansa muna, kasado na ang malawakang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela sa Lunes at Martes. Yan po'y Abril 15 at 16. Ito raw po ang kanilang tugon sa huling anunsyo po ni Pangulong Marcos Jr. na wala ng extension pa ang deadline ng PUV consolidation. Tutol pa rin ang dalawang transport organization sa pag-oobliga sa kanila ng pamahalaan na bumuo at lumahok sa mga kooperatiba bilang bahagi pa rin po ng PUV Modernization Program. Aabot sa 25,000 miyembro ng Piston at Manibela ang tinatayang makikiisa sa tigil pasada sa Metro Manila lamang yan habang halos 80,000 miyembro ho naman ang lalahok mula sa mga lalawigan. Bukod sa wala ng deadline extension, ituturing na rin po na kolorum ang mga PUV na hindi pa nakapag-consolidate. Pinaghahandaan po naman ng LTFRB, ng PMP at MMDA at mga lokal na pamahalaan sa magiging epekto ng tigil pasada. Nagsimula ng Trilateral Summit ng Amerika, Japan at ng Pilipinas sa Washington, D.C. kaninang madaling araw. Maituturing na makasaysayan ang paghaharap nina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa nasabing summit. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez, malaki ang maiaambag nito sa pagresolba ng magkakaalyadong bansa sa mga isyong kinakaharap ngayon sa rehiyon. Kabilang sa mga inaasahang matalakay ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at kung paano isusulong ang kooperasyon ng mga bansa sa pagtugon sa agawan ng teritoryo. Ngayon pa lang nanawagan ang Pilipinas na hindi ito dapat maging issue sa China. Ayon kay Ambassador Romualdez, wala tayong kinakampihan sa Amerika at China at hindi rin naghahanap ng away ang Pilipinas. Wala ho damang rason ang China para mag-overreact sa ginagawang maritime drills ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos. Ayon kay US National Security Communications Advisor John Kirby, iginiit lamang ng mga naturang bansa ang freedom of navigation o malayang paglalayag sa South China Sea. Ginawa ang drill sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at Continental Shelf nitong weekend. Sa kabila po ng pagtutol ng China, iginiit ni Kirby na ito'y masusundan pa ng magkakasabay na pagpapatrolya ng 4 na bansa sa naturang karagatan. Hindi pa rin po kinikilala ng China ang 2016 Hague ruling na nagpawalang bisa sa kanilang inaangkin na 9-dash line. Kailangan ng magpabakuna ng mga Pinoy laban sa pertussis o whooping cough, ayon po yan sa Department of Health. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, 7 sa 10 kaso ng pertussis sa bansa ang hindi bakunado. Nababahala rin daw ang ahensya dahil bata ang karaniwang tinatamaan ng pertussis. Umabot na sa mahigit 1,100 ang mga naitalang kaso ng pertussis sa bansa mula Enero hanggang Marso nitong taon, habang mahigit 50 naman ang namatay. Wala pa rin pong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa nang sa matinding init ng panahon. Online muna ang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at mapublikong paaralan sa Manawag, Pangasinan. Gayon din po naman sa Bulacan, Daraga sa Albay at maging sa Sarangani Province. Suspendido ho naman ang pangtanghaling face-to-face classes sa Tantangan, Banga, Palumulok, Tubi at Tiboli sa South Cotabato, habang wala rin pong in-person classes sa Sultan Kudarat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.